Hello guys, good morning. Tara at samahan niyo ako at magluluto tayo ng ating paboritong homemade longganisa. Ito yung pork sausage natin. And ayan, dahil nag-crave tayo and dito sa New Zealand is hindi ka makakabili talaga ng fresh na longganisa. Hindi katulad sa Pilipinas na kahit saan ka magpunta sa palengke is meron kang mabibili. Dito is yung mabibili mo is yung talagang mga frozen. Kaya ayan, gagawa na lang tayo ng sarili nating longganisa. Bali, yung ginamit ko lang dito is 1 kilo na minced pork. Pwede naman kayong gumamit ng any meat, chicken, or pork. Ayan, pwede nyo gamitin yan. And ayan, nilagyan ko lang siya ng half cup of brown sugar. And then a teaspoon of salt. And 1 tablespoon of annatto powder. Or pwede din yung dagdagan kung gusto nyo medyo bright yung kulay niya. Ayan, it depends sa inyong gusto. Ayan, and then nilagyan ko lang din siya ng 2 tablespoon of oyster soy sauce. Ayan. Itong ginagawa ko is my own version. Pero yung iba, meron din naman silang iba't ibang pamamaraan. Pero ito yung ginagawa ko. Kasi medyo gusto ko yung medyo matamis na longganisa. Hindi naman matamis pero yung konti lang. Tapos ito yung sekreto. Nilalagyan ko siya ng maraming garlic. Ayan, nilagyan ko siya ng 1 cup of minced garlic. And then imimix ko lang siya ng ganyan. Mix together. And then, after natin ma-mix yan together, and then na-combine na siya properly, and then nilalagyan ko naman siya ng mga 5 tablespoon of white vinegar. Yung white vinegar is, nagtatanggal siya ng anggo ng meat. And the main purpose nitong vinegar is nagpapatagal siya ng life ng longganisa. And pwede nyo lang siyang ilagay sa freezer, and then kukuhanin nyo lang siya kapag inyong lulutuin. Ayan, kahit umabot pa siya ng 1 month. Ayan. Before, kapag nagkikrave lang kami ng mga Filipino food, is napupunta kami sa Filipino food restaurant, and then doon kami nakakatikim ng mga longganisa, longsilog, ayan doon, tapsilog, doon kami nakakatikim yan. And naisipan ko na gumawa na lang kasi makakatipid ka. And nung nasa Pilipinas pa ako is lagi kaming meron nito, hindi kami nawawalin nito, especially sa umaga, may kapartner siyang itlog, intuyo, and solved na ang breakfast. And ayan, ito na, tapos na ang ating longganisa mixture. And then ayan, isisilid ko na siya dito sa aking piping bag dahil wala akong sausage maker. So, para-paraan na lang. Ayan, ilalagay ko siya dyan. And then, para madali ko siyang i-mold kapag ilalagay ko na siya doon sa plastic. And meron na din akong in-order online na sausage maker and then yung pang-wrap niya. Pero hindi pa siya dumarating, pero antay lang. Pero temporary, ito lang muna yung gagawin natin. And then, ayan, once na nailagay ko na siya dyan, is bubutasan ko lang itong dulo ng medyo malaki siya para pag pinipe ko siya is proportion yung laki nung longganisa. And ayan, magugupit lang tayo nitong ating cling wrap. Ayan, and then dito natin siya i-mold yung ating mixture. And matapos natin mailagay itong ating cling wrap dito sa surface, i-mold na natin itong ating longganisa ng pahaba. Ayan, ganyan. And then, i-roll ko lang siya para mag-balance yung laki niya. Ayan, madali lang siyang gawin. Ayan, i-roll ko lang siya ng ganyan. Ayan, para mag-mold siya ng pantay. And saka ko naman siya ngayon i-roll ng paganyan, nang medyo tight yung pagka-roll niya. And then itatali ko lang yung magkabilang dulo para hindi siya mag-spread. And then kapag lulutuin mo na yan, tatanggalin mo lang yung plastic and then ilalagay mo lang sa frying pan. Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más que decir, baby, I'm sorry, no te quise herir. Sabes que mi mundo gira para ti, eres todo para mí. Tú lo eres todo, tú lo eres. Tú lo eres todo, tú lo eres. Tú lo eres todo, tú lo eres. Oh, 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 oh. Tú lo eres todo, tú lo eres. And then, ayan, ulit-ulitin lang natin yung ginawa natin dun sa ating unang procedure na ginawa. And then, ayan, after natin, hanggang sa matapos natin itong magawa. And then, kapag tapos na, is ilalagay na natin siya sa freezer. And ayun lang guys, thank you for watching. Hope you like it. Please don't forget to share and follow. And see you again later for my next videos. Bye-bye!